Hello guys, unboxing tayo ngayon ng water pump Fuji-Star 2x2. Yung laki niya ay 2x2. Ano ba yung nasa loob ng isang water pump box? So ito ay CE-ISO. Ayun, meron siyang ISO. Ayun laman niya sa loob. May manual. Tsaka meron siyang mga hose adapter. Tsaka strainer. Ano to? Paa. So para mabawasan yung vibration ng makina niya. Tsaka pantanggal ng spark plug. Tapos ano pa isa? Mga bolts and nuts. Okay. So ayan siya. Ito yung muffler. Ito ang air cleaner. Ito yung tank. Ito yung switch nya. At dito yung lagayan ng langis. So usually 3/4 yung laman niya na na langis. Ayan naman yung capacity ng kanyang water pump. 5.5 horsepower. Ang maximum capacity niya ay 600 liter per minute. Total head 28 meter. Sanction niya 8 meters. Tapos size niya 2x2. Ito naman nakalagay dito ay do not use indoors due to danger of carbon monoxide poisoning. Siyempre, hindi natin gagamitin sa loob ng bahay ito. Hindi natin loob nito ng tangke. Meron siyang filter sa loob. So ang laman siguro nitong gasolina ay 4 liters. So this spark plug. Tapos meron na siyang built-in check valve. Ito. Sumasarado na siya para hindi namamatay yung higupan. Usually sa ibang lugar ginagamit talaga to pagka poso nila, lalagyan nila ng ganyang water pump. Pagka kailangan nila ng volume na tubig, idudugtong na lang nila to sa kanilang mga poso o deep well. Papaandarin lang nila at mas malaking bulto ng tubig yung makukuha nila. Pag pinapaandar naman ito yung recall starter nya. Usually mga ganitong governor type na makina ay chino-choke muna to. Chino-choke o sinasaraduhan yung karburador bago paandarin. Tapos pag umaandar na siya ng bagya ay i-open yung carburetor. So ito sa ilalim niya ay switch ng patayan tsaka bukasan ng gasoline. So ito naman yung accelerator nya. Ito. Accelerator. So ayun, turtle mabagal papunta dito at pag gano'n naman ay mabilis. Kaya may rabbit. Yung turtle at rabbit. So ito yung gasoline at saka yung signal ng choke. Kasama niya ay ito yung fittings. Ito naman, balik tayo sa water pump. Dito naman siya nilalagyan ng tubig pag binubuhay. Ito sa plug niya. Yan. Pagka naman i-drain natin yung laman ng water pump, dito naman sa babang plug. Halimbawa, may buhangin, may nakahigop ng dumi. Yan. I-drain natin o itatago. Dito na natin i-drain. So ito may o-ring siya dito sa paligid. Ito naman nakakabili naman itong mga plastic plug na ganito. Tsaka nitong check valve. Importante ito para humigop ng maganda. Para isang andar pa lang ng mga water pump natin, ihigop na agad siya ng tubig kasi hindi babalik yung hangin, sasarado kagad yung check valve niya, which is hindi bababa yung tubig na galing sa deep well o sa hinihigupan ng open water. Dito naman tayo sa gawin ng carburetor.
Usually pagka tinatago natin yung mga ganitong water pump, kailangan dito ay dinidrain natin yung gasolina, kasi usually nagbabara yung gasolina dito sa carburetor. Yan ang unang-unang pinagkakamulan ng problema. So ang pinakamaganda dito pag itatago natin ng matagal o hindi natin gagamitin yung water pump, so i-drain natin yung gasolina dito. So ito ata ay number 10 sa pamihit. So i-drain natin yung gasolina na matitira, kasi usually nag-evaporate yung gasolina, nagbabarado yung mga yung sticky na may iwan dito sa carburetor, nagbabara yung natin, yung carburetor. At dito naman sa ating air cleaner, nakalagay naman sa kanya ay clean elements every 50 hours. So meron to ditong air cleaner sa loob. So kung tatakbo siya ng 50 oras, lilinisin natin siya, papagpagin, isprayan ng hangin yung air cleaner niya sa loob. So tignan natin kung ano nandito sa loob ng air cleaner. Ito, yung washer niya mayroong goma. Ayan, so iti-twist natin siya pag ganun para matanggal natin yung air cleaner. Yun. So ayan yung pinaka base niya, ayan, ganyan yan. Tapos ayun ang pinaka air cleaner niya, foam. Papagpagin natin ng foam niya, tapos ganyan lang siya, punasan natin. So masisira kasi talaga kagad yung mga makina natin pag nakakahigop ng alikabok. So pag nakahigop siya, gagalas yung bomba ng piston o magagasgas yung mga barbula, lalalim din yung kain sa liner. So kakain na siya ng langis yung makina nyo. Naman tayo sa kanyang recoil starter. Yan. So ito naman, bago natin hatakin siya, hindi pwedeng ganun bigla. So kailangan isabit muna natin siya. Sasabit, tapos bira. Ayan, para hindi kagad masira ang ating mga recoil starter. So usually kasi siyang gamit sa recoil starter, plastic lang yung loob niya. Para na rin siguro sa safety, pagka sumabit siya, hindi masisira yung makina, ang masisira yung recoil starter. Dito naman sa langis niya, usually ang ginagawa natin, ito, may gauge siya. Hanggang dito langis ang puno. Ang ginagawa naman natin hanggang dito. Pinapaabot na natin dito yung langis. So yung ibang type nitong ganitong water pump may sensor. Yun ang secret dito. Minsan aandar saglit yung mga water pump, tapos mamamatay. Bakit? Ano kaya nagiging problema? So yung sensor niya dito gumagana. Pag bumaba yung langis, namamatay yung makina, kasi yung sensor niya papalo na kulang na ang langis. So yung mga ganitong water pump ay ang code nito ay 168. Kung hahanap kayo ng pyesa, karburador, piston, piston ring, sigunyal, ang hahanapin nyo ay 168F ang code ng kanyang makina. Ayan siya. So kabilaan, may lagayan siya ng langis. Yun din sa kabila yan, magkadugtong lang yan. So sa kanyang spark plug ang ginagamit natin ay NGK. Yan, original siya na brand ng NGK. Pagka merong SGC, yan, yun ang supplier ng NGK dito sa atin, sa Pilipinas. Yung sticker na yon, hanapin nyo lagi yung sticker na yon. Ngayon na nakakasigurado tayo na original NGK ang ating spark plug. So ang size ito ay
BP6ES. So usually gamit din to sa mga generator na 1000 watts, 950 watts na mga 2-stroke na generator. So ayan ang itsura niya. Mahaba. Ganyan yung mga spark plug niya. So muli, isang tip lang, paghahanap tayo ng mga spark plug na ganitong klase, meron kasi mga lumalabas na mga fake. Yan, hanapin natin ang kumikinang na sticker na yan. Yung SGC. Yan, ayan ang tatak ulit. BP6ES. So ito yung mga kasama niya, guys. Hose adapter. So kailangan pag nakabili kayo, hanapan nyo kaagad ng hose adapter. May kasama siyang 3 clamp. Para dito, at para doon sa kakabitan kung meron kayong deep well. So usually ito, hindi siya baso, hindi siya strainer ng cup noodles o ng pancit canton. Nilalagay siya dito. Natatawa si Rodrigo. Yan, ganyan siya. Hihigop siya sa mga open area, fish pan, bati, sapa, dagat, at kung ano-ano pa. Yan. So ito naman yung pagkakabit nito, hindi ito dito nilalagay. Dito kasi usually ginagawa, dito nilalagay ang gasket na yan, tapos isasaksak. Hindi talaga ihigop kasi ito, didikit to dun sa aluminum, magkakahangin. So usually ang paggamit nito ay ayan. Talagay nyo dyan. Tapos dito yung gasket. At pagkatapos, ipipihit natin sa water pump. Ayan, ganyan. Ikutin natin ang dahan-dahan. Hanggang maramdaman nyo na ayun na ang dulo. Masikip na. Ayan. Diba ang forma? Tapos dyan nyo ilalagay yung hose. Tapos ikaklam nito yung ating clamp. So malagay yung paano yan para mabawasan yung vibration ng mga water pump natin. Ayan. Ayan, kabila naman. So mapakasimple pa lang ikabit nitong mga paano water pump. So isa sa mga titignan natin pag bumibili tayo ng water pump, yung paano yan. Kasi iba talaga na water pump, walang ganyan. So para siya nanginginig sa simento, para siya nanginginig sa lupa. Ganyan yung mga water pump na iba. So kailangan may mga tensioner na ganyan, pampatanggal ng mga vibrations para mas matibay yung frame natin. Kaya mapapansin natin yung mga ibang water pump, yung mga frame nya talagang malalansag ganun kasi nagbabibrate yung mga makina na yan pag umaandar. Dire-diretso sa semento ang vibrate, so malalansag talaga yung mga frame niya na ganito. Tapos iba naman nagtutuluan yung pagitan ng mga water pump. Balik naman tayo sa kanyang mechanical seal. Ang mechanical seal niyan ay SB20. Gaya din ng mga Ditress na water pump. Itong Didos, pare-pares lang sila ng mechanical seal. So ganito ang itsura niya, mechanical seal niya. So usually pag kami nakikita tayong tumutulo na dito at ayaw nang humigop ng water pump, ito ang sira. Ayan. Kaya ang itsura ng SB20 mechanical seal. Sabihin nyo lang siya sa mga tindahan, SB20. Ayan. Kasi ito yung ka-partner niya na nakasaksak sa impeller. Ganon siya. Ito sa impeller. At ito pala ang impeller sa ating tabi. Yan. Ganyan siya. Tapos ito naman sa may base ng water pump. So usually dito nakalagay yan. Nakaganon. Yan lang. So kung may tanong kayo, just comment.
share, like, and subscribe to our channel